Po mga kababayan, ma'am sir, or good afternoon na. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 26, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may De Castro Street, Barangay 162, Santa Quiteria, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Tunay, Tanza, Metro Manila nakalagay. Wala, yun lang nakalagay. Tunay Tansa, Metro Manila. Saan kaya banda yan? Ba't ganun lang ang address? Disclaimer lamang po, tignan ko lang sa mapa. Malalaman natin mamaya pagka na-drop na natin sila. Bandang Malabon. Ako, dulo yata ito ng Malabon. Okay, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yun sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po. Unag-una po natin sa Nag-live-stream din po ako. Malakikita ng mga magagaling kumanta na sa live streaming. Kasama ko sa mga panalangin ko. Sabi sa NSO, PSA. First of all, yung vaccines na we all came to know is vaccine na tinuturok sa ating mga braso. No? Pero may mga ibang uring na vaccine na ina-administer sila oral, pinapatak sa bibig. Or meron din vaccine na binibigay intranasal. Yung parang ini-spray sa ilaw. Kung hindi nga natin during the time of the COVID-19, merong isang COVID vaccine kung sa intranasal sa binibigay. Pero hindi available din sa Pilipinas kasi nga naman. No? So may mga iba't ibang uri po tayo ng Hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po ito. Nararamdaman natin kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado ng FX3 na halos sa balak ng Filipino pericarp at isang magandang choice. Para sa kalusugan, take it. It's safe, all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pag-isip ng sikmura o bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidney o maging ng ating atay. Kung sila dumaraan for metabolism and functioning. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Mag-iingat po tayo lahat. Vice President Sara Duterte laban kay
kay Mayor Lenny Robredo. Nakikita nyo siya na partida, di ba, lumalabas yung ibang information tungkol sa impeachment yung ginawa yan, di ba? Kaya kasi bagamat nauna pa rin si VP Sara sa survey, bakit lang po sa paglamang ng Vice Presidente laban kay Mayor Lenny mula sa dating 50%. Bumaba ang lamang, pero di ba Carlo, ang una nang sinabi ni Mayor Lenny Robredo na hindi siya tatakbo sa 2028 national election dahil plano niyang tumakbo ulit bilang alkalde ng Naga City. Pero umaasa pa rin ang mga mambabatas mula sa oposisyon magbabago ang isip ni Robredo dahil matagal pa ang susunod na eleksyon. Mga kababayan, para sa inyo, ano kaya ang dahilan sa pagtikip ng lamang ni VP Sara laban kay Mayor Lenny? Ang laki malaki ang 20%, parang ano, no? Nakaka-apekto kaya ang impeachment at issue ng katiwalian laban sa Vice Presidente, kaya bumaba ang pila ng mga pumapabor sa kanya. Ito lang ako. Natural lang na apektado talaga si VP Sara nung panuwat na Ano ba? ebidensyang naglalaban. Mag-umpisa nung pangalawang impeachment hearing na ito, di ba? Wala nang makinig ah. Mula yung Ano nga? testimonya ni Ramil Madriaga, di ba? Tandaan ni Ramil Madriaga, sabi mo, pili ako pumirma. Pumirma na nga pala siya, nakapang Ano kaya? Okay. tapos ito namang nakaraang linggo ba, yung isip ko. Natutuwang to sa mag-asawang Sara Duterte at ang kanyang asawa. Bilyong pito. Ang hirap naman dito, makakabalik ko lang. Mali na naman. Pero yun nga, kaya hindi nakakagulat na bumaba sa kanilang Bignan ko kung po sa nahimik. Nahimik ko. ipagkaunaw na din talaga yung mga kababayan natin para sa isang pinuno at gobyerno na magpapakita sa atin ng pananagutan, mabuting pamamahala, hindi tayo magnanakawan, hindi katakataka na bumabalik sa kanilang sistema si Mayor Lenny Robredo, di ba? Kaya ako naman, hindi naman kasi ako naniniwala na yung taong bayan ulag, no? Nasusulat niya ako nakatawa kasi ang dami nito sa atin na nalong sila. Ibig sabihin, ang dami ko na nakita ng mga fan supporter ng mga Duterte. Ako naniniwala naman kung kaya naman nag-support si Duterte. Oo. Kasi gusto rin nila na pagkakabot ng kalimutan. Gusto rin nila na magsunod ng gobyerno. Gusto rin nila ng mas matiwasay na bansa at mas mag-respect na bansa. Diba? Pero sinasabi nila ngayon naloko kami. Naloko kami. Kaya yan doon, napudol. Bakit? Kasi ito naman nila, kita naman all indicators show, no? Corrupt. Si Sara Duterte, corrupt. Si Rodrigo Duterte. Naalala ko nung unang episode natin nung sa unang, ikalawang hearing, di ba? Nung unang episode. Masarap po kutin. Ebidensya, nakita rin Ay, natin ito, na ito, link sa droga. Itong mga Duterte, na hindi pala totoo, nagaling sila sa droga, pagkos, kumikita sila sa droga, papay na dun sa mga pumapasok na mga na, sabi nga ni Senator Trillanes, no, itong mga perang ito, nang galing kala dun sa mga kilalang personality, di ba, na alleged mga drug personalities. Sinabi rin ni Madriaga sa magnetic lifter, di ba, na-involve sila. 6 billion pesos na shipment yan. Ibig sabihin, noong supposedly, yung ikikilaan nila, yung droga underground, di ba? Noong sabi ng mga eksperto dito mga kaibigan, law of supply and demand. Pagka hindi mo nadama yung mga buga, yung problema, di ba? At hindi ka naman kasi hindi mo yung supply and demand. The reason why a lot of people came back is because sila ang pamilya, walang support sa gobyerno, nagihira. Kaya ang attitude dito ni dito na rin sila sa circumstances. So, nandiyan pa rin mga problema na yan. Sinanggat yung supply, law of supply and demand. At nangyayari, tataas ang presyo ng droga. Pag tumaas ang presyo ng droga, dahil na walang supply, ganyan pa rin yung magiging demand, di ba? Magiging lucrative destination ng Pilipinas sa mga foreign suppliers ng droga. Kaya nga mas yung magnetic lifter eh. Pero ibig sabihin yan, ang answer na yan is, nandiyan lang pala yung mga competitor. Minilok na naging droga. Kaya nga, ang dami sabing maloko sila.
all sila sa droga at ang pinakamalalakas sa lahat, ang hindi naman nag-deliver ng resulta. Nakita natin na pumipilit ang utang ng Pilipinas sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Nakita natin ang ekonomiya natin masama. Nakita natin ang pandemya, pinakamahirap ang mga magbuhay natin. No? Nanakawin pa pala tayo at pinipilit ang mga Pilipinas na pinapangkumita. Kanina na nagsimula din yung Rebel Patriaga, yung mga kapakulat sa Farmally Corruption Scandal ay nagbigay din ng pera pero maliba lang ako, doon nga sa usapan natin, ngayon nga nakikita natin na lumihis na yung laman. Makakaano pa kayo, diba? Ito nga matter of time na baka mauna na dyan sa mga survey at si Mayor Lenny Robredo kasi ngayon 21% dito sa March 2020 survey ng OCTA versus si Sara Duterte ng 33%. Maliit na lang yun, ha? Napakalit yan. May market share yan. Bring up the pero umangat na dyan katataas sa service ibibigay natin noong 2020, di ba? So napakalaki na significant itong pagbabago na ito last March o so far doon sa kung kailan natin inumpisahan sa mga survey for 2020. Mukhang talagang may pagbabago sa isip ng hangin para sa ating mga kababayan. Patuloy na meron sa pagbabayan ng tapat ito gobyerno uhaw. Ang mga tao sa tapat ng gobyerno uhaw. Ang mga tao sa totoo ng sasambili ng yung totoo yung pag-uuli sa lahat pinapayapa-lapa ka din ng mga bulsa habang ang bawat Pilipino naghihirap. So excited niya magpagulo ang aga-aga na ano. Leadership. Dahil nga, isang tanong ngayon, sabi daw ni Mayor Len, hindi naman na siya interesado tumakbo. Arno, Ina, kayo ba? Anong tingin niyo dyan sa pahayag ni Mayor Len? Desire ng mga bayan na si Mayor Lenny ang magdala ng opposition. Pero may side si Mayor Lenny na nagsabing hindi na siya tatakbo kasi gusto niyang unahin ang Naga City at marami pa siyang pwedeng gawin sa Naga City. So lumalabas na may challenge din for the opposition. Paano tayo magsasama-sama to capture that hope, to capture that energy ng accountability, ng good governance, para paghain ng isang credible at strong alternative kay Sara Duterte. Smell? Para ilagay ko yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga pagkakaon lang ng kanilang time and bibigyan na ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities. Itong calamity zone dahil na po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po kayo parang nagseservisyo. Para sa tayo sa akin ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. Kung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos yung tayo tapos na. Hindi lang po ganon. Itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Natin, ano kanilang challenges dyan? Airport na March ko na. Now let's take a deep dive sa pagkumpirma ng kaso of crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, may sapat na batayan na nagsasabing responsable ang dating Pangulo sa mga kasong may kaugnayan sa patayan sa war on drugs. Kaya nga nila ibinaba ang desisyon matapos ipagmura sa basurahan ng ICC Appeals Chamber at apat na apela ng defense team ni
ni dating Pangulong Duterte. Nauna na pinanindigan ng ICC na may jurisdiction ito sa kaso laban sa dating Pangulo. Dahil dyan, Tino, uusad na ang kaso sa paglilitis sa ilalim ng trial chamber na posibleng simulan sa huling quarter pa ng taon. Sa ilalim ng Rome Statute, mandatory o obligado ng humarap si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagtalo. At di na pala siya pwedeng magtangko. Di siya depende sa mapag-uusapan Sumasalubong kasi itong mga Ganyan din, mayroon din o 4% sa mga Pilipino ang naniniwalang dapat mapanago ang dating Pangulo at mayorya rin ang na personal na humarap sa pagdinig si Duterte at maaresto ang kanyang mga kasabwat. Yung isa nga dyan nagtatago na. Kaya ang tanong na mahanap ng mga biktima ng war on drugs, makakamit na ba nila sa wakas sa hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay? Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa... As a society, we are never the same as a Filipino people kasi
nakita po natin na iba na rin ang ating standard pagdating sa buhay. Moralidad natin, iba na rin ang standard pagdating sa due process. Yung inuus lahat na lakas at sinasabihan mo, dapat lang pinapain sila. Diba? Yung pagpapain mo sa buhay, diba? At sa tayong lahat ay sobrang polarized na rin. Ibig sabihin, we are pitting up against each other. Pinag-aaway-aaway tayo at nawawala na rin yung tinatawag nating common truth. Iisang katotohanan. At ang iisang katotohanan, dapat nire-respeto ang buhay, dapat binibigyan ng due process o ng proseso at Sai. lahat ng mga inaakusahan. At Sai. Malapit na kami ha. Malapit na kami. Dito na kami sa may hulong. Sa may hulong duhat na kami. Patawid ako nito. Kailangan may proseso lahat. Oo. Sige. Parehas lang kaya to? Silipin mo muna. Pero palagi parehas lang yan. Kasi pakaliwa yung mga siguro ganyan, mga daanan ng jeep yan eh. Parehas lang yan. Ang jeep, kakaliwa yung mga jeep yan sa may ano eh. Pilahan yata ng jeep ah. Ah, hindi. Dates yan. Kasi kakaliwa na yung kabila na yun eh. Sai. Bakit mo ako ulit? Ah, bumayara ko na lang. Sige na. Sige na. Hindi na yung talagang puro propaganda na ginagamit ng Mr. Duterte. Kaya ilagay ko na sa tamang direksyon na at sana naman ay pag-uwi na lumaki yung palawagan sa palitan. Yung taniman? Nagkaroon na ng full cry. Sige, taka Nakita dito. na talaga natin. Saka ano talaga, ibig sabihin hindi umukla Ah, may repair. at nawawala na ng excuse yung kampo ng mga Duterte doon sa kanilang mga kinala o doon sa patungkol dito sa ICC investigation at trial kay Duterte. Lahat ng kanilang mga sinasabi na keso, kinidnap daw ang dating Pangulo na iligal na dinala sa Hague. Malinaw po ang desisyon ng korte, di ba? Hindi nila yung kinakatigan at sabi nila may jurisdiction, no? Pasok sa kakayanan ng korte na tingin yung kaso ni President Rodrigo Duterte. So wala na hindi na ukay pa nilang mga pinagkakalat na mga excuse. Nakikita ko ngayon, sinasabi nila na ay nako, bakit naman kayo kumakampi sa isang kanya ng korte? Foreign court. Mali po yung ganyan pag-isip dahil po ang ICC hindi po isang foreign court. Ito po ay isang international court. Magkaiba po yun, hindi po siya banyaga at katotohanan. Bago po tayo inalis ni President Duterte, di ba, mula po sa ICC, ay bahagi tayo ng isang international court na ito. Ito po ay binubuo ng iba't ibang mga bansa. Hindi po ito foreign court, isang international court. O ibig sabihin, ano tayo, pagdating sa international law, atin yan. Na nakalagay nga sa ating saligang batas, di ba? International court law or as part of the law of the land. Ibig sabihin, ang international law, hindi po yan banyaga. Atin po yan. Ang nagdesisyon na po yan, ang collective will of the Filipino people when they passed the 1987 Constitution. So malinaw sa ating saligang batas. Pagdating sa international law, atin yan. Mekanismo natin yan. Korte natin yan. At hindi banyaga korte. Saka, ikaw mo yan. Gusto ko din idagdag dun sa part ng international law and yung sense natin ng humanity, hindi lang bilang isang bansa, pero bilang isang mundo. Una yung idea ng humanity, pangalawa yung idea ng due process. Kanina nabanggit ni Tito, sinong nag-aalaga dun sa mga pamilya ng namatayan? Napakaraming mga studies ang tumingin dun sa sitwasyon ng widows ng war on drugs. Compared sa mga widows na kasalukuyan nating nakakasalamuha, whether widows yan ng soldiers or ng ordinaryong mamamayan, kung saan yung buong community makikiramay sa kanila. Ang widows ng war on drugs, parang may salatin. Hindi nila natanggap yung respeto, yung pakikiramay. Kanan So mo siya para usually, pagtakas sa binibigay pabalik. natin kung meron Diyan tayong naman sa pagkilala kanan. ng bigat ng nawalan ka ng taong minamahal. Dahil ang allegedly, pinatay yung kanilang mga minamahal dahil sa droga. So, assume Diyan sila nagkakargay pa ng pagkain. yung relationship Okay nila yan. with drugs, yung dito na kaya? Oo, kasi atas pa ka na rin. pagdodroga ng May mga motor sa likod mo. nalipat. Atas pa konti. Kasi babalik ka na palabas eh. Sa widows, Hindi ka na makamanibra doon sa loob pagka pinapasok sila, ka na. mag-aalaga sila ng Ayan, okay na. Okay na ba? Oo. I-ano na lang natin ng konti. Kasi, I-atras natin ng konti para sa sakaling may dumating, oo. makakalito pa rin siya. Ah, Rodrigo Duterte is accorded that to okay. Okay na. binigyan ng Pasok. inaalam Salamat ka. Ah, sa likod. Yung mga... kahit
Rodrigo Duterte. Gusto ko lang sabihin na hindi lang si Rodrigo Duterte ha, ang nag-implement at nag-implement ng silent war program. May mga kasapot siya at may mga perpetrator. Isama mo na dyan, no? Si Bato de la Rosa. Isama mo na dyan. Si Bato de la Rosa ha, tatagutan ko na kahit bayan sa'yo ha. Yung Bato ha, tapos napakagulat mo naman, no? Napakalamig ng duwan. At siya rin, si Bongo, no? Si Bongo, lahat sinabi ni Colonel Garra sa kanya nang gagana yung pagpag at sa mga pakuya sa mga pumapatay, no? Ayan, si Bongo. Isama mo dyan si Vittoriano Aguirre. Ginamit ang makinaryo ng justice system para patahimikin yung mga gusto magsalita at gusto sumaban, no? At hindi yung mga nag-influence sa malawakang patayan, ha? Vittoriano Aguirre, kasama ka ha na nag-implement itong violent war on drugs. Ikaw, Bato de la Rosa, ikaw, Bongo, at katabi pa kita. So sana, mahuli na kayo sa lalong madaling panahon. Gusto ko rin sa inyo ulit ha, the heart of the law and universe speaking law. That is best towards justice. Malapit sa mga oras. Pansinin naman sana ng mga kampo ng Duterte. Mga ilang taon na yan ni Kaufman, ha? Apil ng apil, okay lang pagkakas mo, ha? Pangatlo pang apat, kaya parang nasa akin ko, may sino, papalitan na ng ata, eh. Nakakaya-may inaatap nila dyan sa kampo ng Duterte. Hindi pa pwede ba? Pag pinapakagaling sa nakatalo, ha? Magal na naman, titigil na naman ang proseso. Hindi haba na naman nakakulong si Atty. Harry Roque. Hindi, kasi ang dahilan yung dapat ko rin si Madriaga dahil may Harry Roque. Pero na si Madriaga yung kaniyari. Kasi di ba, pinakulong niya si Madriaga nung nakailag doon sa paglalag drug yung matuon. Ito si Harry Roque. Kaya nagalit sa Madriaga. Nakulong ko eh. To be fair, mahirap din naman yung trabaho ni Kaufman kasi ilang beses naman talaga lumabas sa bibig mismo ni Rodrigo Duterte na siya ang promotor ng patayan dito sa war on drugs. Tapos kailangan niyang independent. Kaya bakit talaga yan, diba? Pero gusto ko lang ipakita doon sa mga proud na ating mga kasamahan dyan na talagang naniniwala na mahusay, napakagaling ni Atty. Kaufman, no? Na talagang dumedepensa para kay Tatay Digong. Ito po ang inyong napalapit. Kanina, no? Siguro, diba? Ay, ayan. So, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Namagang sa muli po ingat at God bless. Alam po, samantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?